Kanina bago ang draft, ito yung video natin na sinabi natin na nag-move up po sa 45th pick ang Lakers sa draft sa pamamagitan ng trade. Pero umisa pa ang Lakers at nag-move up pa muli sa kasagsagan ng draft at pumili na sila sa 36th pick. Si Ado Thiero, ang selection nila na yun, 6'6" wing mula sa University of Arkansas. Nag-average to doon ng 15.1 points, 5.8 rebounds, 1.9 assists, and 1.6 steals per game sa kanyang junior season or yung third year niya sa college. Siguro sa ibang video na lang yung thoughts ko talaga dito kay Thiero, pero ang unang bubungad talaga sa'yo pag nakita mo ang laruan niya ay isa siyang freaky athletic player. Grabe kong dumakdak at isa rin po siyang good finisher. 54.5% ang shooting niya overall, pero mostly po yan sa loob talaga ng galing. Gawa nung gifted nga siya athletically ay madalas siyang nakakapag-finish above the rim. Vinidyohan nga niya sarili niya na hinahalikan ang rim eh. Ganyan siya ka-athletic talaga. Tapos may 7-foot na wingspan siya, kaya this gives him a lot of potential para maging isang mahusay na wing defender sa NBA level. Ang kaso mo lang talaga dito kay Thiero ay wala siyang shooting. Never nag-improve po ang shooting niya sa kanyang 3 taon sa college, kaya yun matik ang dapat niyang i-work out. Pero may iba pang mga kinuhang players ang Lakers dito sa 2025 draft. Hindi lang po itong si Thiero. Enter Eric Dixon, ang 6'8" forward mula sa Villanova. Pinapirma po siya ng Lakers sa isang 2-way contract. Siya rin po ang leading scorer sa buong college basketball, sa buong Division 1 ng NCAA. So scorer po talaga itong si Dixon. Kung ano ang kinulang sa shooting nito ni Thiero ay yun naman din ang hinusay sa opensa nito ni Dixon. Actually, nasorpresa nga ako na hindi man lang nag-draft itong si Dixon. Sa mga nababasa ko ay projected na nasa top 40 to top 50 siya, gawa ng isa siyang decorated player sa Villanova. Tapos nilid pa nga niya sa scoring ang buong bansa. Force din talaga to sa mid-range papuntang ilalim at may sweet stroke din mula sa labas. Hindi man siya yung big man na ninanais ng Lakers kasi 6'8" lang siya, pero kagamit-gamit naman yan sa mga small ball lineups if ever. Sa pagpirma nga ng mga 2-way contracts ng Lakers simula 2017, feel ko itong si Dixon ang isa sa mga high-profile players na napapirma nila. Malakas to, idol. May mala Julius Randle na galawan. Ang isa pang kinuha ng Lakers ay si RJ Davis mula sa University of North Carolina. Exhibit 10 contract po ang kanyang pipirmahan, pero pwede pa rin naman mag-compete sa 2-way spot itong si Davis kung magiging maganda ang performance niya. Undersized guard nga lang to, 6 foot, pero prolific scorer naman din. 17.2 points, 3.4 rebounds at 3.6 assists per game ang in-average niya sa kanyang 5th year in college. Though yun nga, more on scoring lang talaga ang mapoprovide niya at mababa rin ang assist niya bilang isang 6 foot na guard. Kinuha rin po ng Lakers si Arthur Kaluma sa isang Exhibit 10 deal. 6'7" ang height at may bigat na 220 pounds mula sa Texas, dating school ni KD nung college. Combo forward po itong si Kaluma, hindi mo masasabing small forward siya, hindi mo rin naman masasabi na purely power forward siya. More of 8 winner nga. At nag-average ng 12.3 points, 7.5 rebounds, and 1.8 assists per game. Medyo similar sila ng galawan ni Thiero at halos parehas lang din sila ng body build. Si Ado Thiero lang talaga ay sobrang athletic. 6'7" guys, tapos parehas po silang may 7-foot wingspan. Nakaka-excite tuloy at niloload ng Lakers ang team nila nung ganitong mga long wing players. Medyo sikat na prospecto dati si Kaluma, pero parang hindi gaanong nag-improve kaya naging undrafted din. Good pick up para sa Lakers, makikita natin yung laro niyan sa Summer League. Then ito, si Augustas Marciulionis ay kinuha rin po ng Lakers para sa isang Exhibit 10 deal. 6'4" point guard naman to at nag-average ng 14.2 points, 3.1 rebounds, and 5.9 assists per game para sa St. Mary's. Anak siya ng dating NBA player na si Sarunas Marciulionis. Di ko rin kilala yan pero nasa Hall of Fame po itong player na ito. Okay ang size nito ni Marciulionis sa point guard position. Mukha namang parang low turnover type siya na player and mukhang efficient maglaro. Not the fastest pero alam mong may galaw din. Though feel ko, sa G-League pa rin to lalapag. Pero never say never pa rin syempre. So far, ayan pa lang naman po ang mga kinuha ng Lakers na rookie sa draft ngayong taon. Excited ako sa mga wings na kinuha nila kasi mukhang mga NBA ready na yung katawan ng mga yon para sa puksaan sa liga. Katamtaman na rin po yung mga height na mayroon sila para sa NBA level. May rason kung bakit nag-trade up pa talaga si Pelinka para makuha itong si Thiero. Baka sa tingin niya ay can't miss prospect to at baka isa na namang steal ng NBA draft. Hindi pa natin masasabi ngayon pero positive ako sa mga moves na ginawa nila. Pero kayo ba mga idol? Ano po ang masasabi nyo sa mga kinuha nitong Lakers? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.